Christine Medina, mega love shoutout. So ayun yung pag-uusapan natin pagdating kay Cynthia Villar. Unahin natin si Cynthia Villar. Ito yung senadora na laging high blood. Bawal daw ang only rice. Kung nakakapanood po kayo sa video ni Cynthia Villar na kung saan pinapayagan kasi ng Comelec na ang mga politician mamimigay ng ayuda. Which is ginawa din ni Sarat ni Digong yan nakarang araw lang. Sabi ni Cynthia Villar, kami, mga magkakapatid, dito sa Las Piñas, bigyan namin kayo ng lupa. Basta, isukli nyo sa amin, iboto nyo kami. Kapag hindi nyo kami mahalin at isukli sa amin yung pagbigay ng lupa, baka mag-iba isip namin, gawin nating subdivision yung tinirhan ninyo. Hindi ko na kailangan magpakita ng video dito, baka i-copyright ako ni Cynthia. Ma-block yung channel ko, maghati pa kami revenue. Diba? Sabi yun ni Cynthia, alam ko nakakapanood kay Diyos ko, number 1 ang Pilipinas sa pinaka-chismosa. Diba? Hindi tayo nahuhuli sa India. Sabi ni Cynthia, kapag kami, binoto ninyo magkakapatid, ibibigyan namin kayo ng lupa. Pero pag hindi nyo isinukli sa amin yan, baka magbago isip namin, gawin naming subdivision yung lupa ninyo. Senator Cynthia Villar, viral ang umano'y alok na lupa kapalit ang boto sa kanyang pamilya sa darating na eleksyon. Balitang umaabante mula kay Carlo Villaseñor. Sa eleksyon, kung tatanawin yung utang na loob ang pagbibigay namin ng lupa sa inyo. Ilang araw nang viral ang kontrobersyal na pahayag ni Senadora Cynthia Villar kaugnay sa pamamahagi umano nila ng lupa sa Las Piñas City. May twist pala kasi ito kasabay ng paghingi ng suporta sa 2025 midterm elections kung saan karamihan ng kanyang pamilya ay sasabak sa halalan. Sa talumpati ni Villar, ipapamahagi raw nilang magkakapatid ang lupa sa Sitio Pugadlawin, Barangay Alamanza 2, sa kondisyon dapat ay suportahan na mga ito ang kanilang mga kandidato sa May 2025 elections. Pero booking na wala pala sa pamilya Aguilar ang titulo o hindi nila pag-aari ang lupa na tinitiran ng 4,800 residents. Bata ito sa record ng City Assessor's Office kung saan nakatitulo ang lupa sa pangalan ni dating Presidential Commission on Good Government Chairman Camilo Sabio at ang kanyang may bahay na si Marlene mula pa noong dekada 80. Ayon pa sa record ng Las Piñas City Hall, hindi kailanman nakapangalan ang lupa sa mga Aguilar o Villar, taliwas sa inaangkin ng senadora. Napag-alaman na dumami ang mga informal settlers sa Sitio Pugadlawin matapos ang EDSA Revolution noong 1986. Ako si Carlo Villaseñor ng Abante Radyo. Ito ang mga balitang mabilis, mabangis, walang mintis. Namatay na po yung dalawa kong kapatid, yung panganay, si Baby Aguilar, at saka si dating Mayor Nene Aguilar. Kaya apat na lang po kami magkakapatid. Kaya kaming apat na lang po magdi-decide kung ibibigay sa inyo ang lupang ito. Sana tanawin nyo sa amin ito. Kung ibibigay namin sa inyo, malalaman naman namin sa eleksyon kung tatanawin yung utang na loob ang pagbibigay namin ng lupa sa inyo. At sana ipakita nyo sa amin na kami ay susuportahan nyo sa darating na 2025 election. Ipakita nyo sa amin. Ipakita nyo sa amin ang appreciation nyo. Kasi pag hindi nyo pinakita sa amin, baka magbago ang isip namin na pagbibigay sa inyo ng lupa. Tandaan nyo. Kung makita namin na hindi nyo pala kami mahal, dapat ba namin mahalin din kayo? Kaya pagputihin nyo. Hindi po si April Aguilar ang magdi-decide nito. Kaming apat na magkakapatid ang magdi-decide nito. Nakikita ko naman yung pagmamahal na yan sa eleksyon ng 2025. So, hindi naman makukuha sa pangako yan. Kailangan ipakita yan sa 20. Oo, hindi ko na kailangan i-explain yan kung nasaan ang 20 pesos na kilo ng bigas. Alam mo kung bakit? Pag i-explain ko pa yung 20 pesos na kilo ng bigas, mapapahiya ka na naman. Pag i-explain ko yung 20 pesos per kilo ng bigas, mapapahiya ka. Ganito yan. Explain ko na lang. Alam ko, DDS ka, pero paghirapan kong explain sa'yo. Ganito, simpleng tanong.
Nasaan daw ang pinapangarap ni Bongbong Marcos na 20 pesos per kilong bigas? Tanungin kita, uwo. Kung ikaw farmer, ikaw lang naman mag-isa kung marami kayo, lagyan natin ng S, farmers. Kung ikaw magtanim ng palay, daan-daan libo ang gastos mo, fertilizer, tauhan magtanim, tauhan mag-ani sa isang daang kahong bigas. 100 kahon ng taniman. As in, kahon-kahon yan, di ba? Ganito. Daan-daan libo gastos mo sa pagtatanim ng palay, tapos ibenta mo 20 pesos per kilo. Sinong tangang farmer magtatanim? Di ba? Tapos ginahanapin ninyo nasaan yung 20 pesos per kilo ng bigas. Ngayon tatanungin ko kayo, nasaan yung sinasabi ni Duterte na 3 to 6 months kapag ako nanalo, ubos ang droga? 10 years na po, simula nung bumaba siya pagka-presidente, ang droga na ubos ba? Sa amin sinabi Michelle. Diba hindi? Yun lang. Sabi ni Michelle. Oo, magtrabaho ka na, wag ka nang umasa sa 20 pesos na bigas. Oo, ang daming Pilipinong nagsasabi, ang mahal ng bigas, pero bumili lang din naman. Wala kaming pera, naghirap tayo, pero may pang TikTok. Alin ba inuuna niyo, pang load o pang bigas? Kaya wag kayong maniwala na ang Pilipinas naghirap. Bakit? Ang dami nga namin dito naka-Starbucks asan yung naghirap dyan? Yun nga lang, sa Starbucks minsan, isa lang order, tag 10 hours. Nakaupo. Yun ang totoo. Di ba? Ang daming DDS na sakta, no? Totoo yung mga sinasabi ko, i-realize nyo na lang mabuti. Kasi sa totoo lang, kapag bobo ang kausap mo, hindi ka mananalo. Di ba? Load muna bago bigas. Mas mahal pa yung load kaysa sa bigas. Di ba? Sabi ko nga sa inyo, huwag nyong sabihin na ang Pilipinas naghirap dahil presidente si Bongbong. Huwag kayong maniwala dyan. Mga estudyante pa nga ngayon hindi marunong magbili ng sariling pangkain, may pangload na So paano yun nasabing naghirap tayo? Mindset ba? Estudyante pa lang ngayon, naka-iPhone na. Kami dati estudyante, putang inang yan. Buong araw ako sa library. Pero in fairness, ngayon, sa buong araw ko sa library, narating ko to. Diba? Yung mga new generation ngayon, my God! I hate drugs. Diba? Sabi ni Maylin, naku sir, wag kang maingay kasi lahat sila marurumi. Dapat yung pinag-uusapan ang kahirapan ng taong bayan. Magdasal sa Diyos para matauhan. Actually, Ma Maylin, tama naman yun. Tama naman yung sinasabi mo. Saan ang pangako ni Digong na mag-jet ski siya sa West Philippine Sea? Ay, ito na. Speaking of mag-jet ski si Digong, dito nyo mapakikita si Digong mag-jet ski pag hinuli siya ng ICC. Mag-jet ski di oras yan pupunta ng West Philippine Sea. Pag pumasok na ang ICC at huhulihin na silang pamilya nila, mag-jet ski yan. Yung iba nga naka-speedboat pa. Magulat ka, yung private plane ni Kibuloy, gamit-gamit na yan. Sa bagay, may airport naman sa West Philippine Sea, ginagawa ng China. Diba? Sa mga nagtatanong po dyan about kay Cynthia Villar, iboto nyo na lang, maawa naman kayo, hindi man abot 100 years old yan si Cynthia, mamamatay din yan. Boto nyo na lang. Basta isipin ninyo, pag hindi nyo daw siya iboto, tatayuan daw niya subdivision yung lugar ninyo, bahala kayo. Tignan nyo, wala na kayo taniman palay dyan. Diba mga taga Las Piñas? Sabi ni Hel Edelfonso, ito na, sabi ni Hel Edelfonso, ay sir, kahit anong sabihin about Duterte, bakit ganun? Mahal sila ng tao. Actually kasi, sa Pilipinas kasi, matalino naman tayo mga Pilipino, pero lagi tayong nagsisisi sa huli. Bakit kaya ganun? Na? Matalino naman tayo, pero lagi tayong nagsisisi. Biruin nyo, ultimo love life, ang daming sawi. Diba? Totoo yan. Sa love life pa lang, ang dami ng sawi. Diba, Sugar? Yeah. Totoo yan. Nako, nasinugod na si Sarah sa ospital.
Oo. Sabi ni Weekend Hobby, basta ako laking pasalamat ko nabawasan ang mga drug pusher kaya nabawasan ang rape at krimen sa Pinas. Di mo marirealize ang effort pag wala sa relatives mo na rape or na addict sa drugs. Actually, Weekend Hobbies, tama naman yung sinasabi mo, nabawasan ang addict, nabawasan ang drug pusher, nabawasan ang rape, nabawasan ang pagiging addict. Pero may tanong ko lang ngayon, nabawasan nga sila. Oh, nung pinatay ba sila? Totoo bang addict sila? Oh. At pangalawa, ayon ba sa ating batas sa Pilipinas, nandoon po ba nilagay at sinulat na kapag addict, patayin? Di ba? Na kapag addict, patayin? Sabi ni Red, bawal pumatay. Oh. Tapos pangalawa, maraming ang addict di umano ang namatay, 30,000. Pero sabihin mo sa akin, ni isang drug lord ba may namatay? So, ngayon mo sabihin na maganda ang adikain ni Digong. Bakit ni isang drug lord wala? Pangitiin mo na lang kasi. Di yan rason. Alam mo sa totoo, kay magpabudol kay Duterte, oy. Maraming addict nga ang natakot. Pero, bakit nga walang drug lord na matay? Yan lang naman eh. Maraming addict na eh, wala namang drug lord na matay. Hindi rin nauubos yung addict. Di ba? Gala ng gala. Doon ka sa tamang lugar pumunta para safe. Makadigong. Ay. Nag-YouTube kasi siya. Ha? Wala namang problema. Mas delikado sa panahon ni Dix, pag gumala ka baka mapagkamalan ka at ikaw ang mapuruhan. Kaya nga, 'di ba dati sabi ni Bato, pag may nakita daw silang bungal, may tattoo at payat, addict daw 'yon, papatayin. 'Di ba? Nagluloko po ang internet. Okay naman na po. Ayan. Ano naman siya, ano ba? Naglomo ka dito. Ayan, actually kasi mahina ang internet ngayon. Ang may-ari kasi ng net ay DBS. At totoo lang mga kababayan, no? Kawaan nyo po yung sunod na henerasyon. Maawa po kayo sa sunod na henerasyon. Isipin na yung sarili nyo lang. Di ba? Huwag nyo isipin yung sarili nyo lang. Isipin nyo yung apo ninyo, yung anak ninyo. Biruin nyo ito, pinaka-logic. Sigaw kayo ng sigaw, Duterte, Duterte. Kayo bang sumigaw na Duterte, Duterte at bumoto kay Duterte, yumaman ba kayo? Di ba kawawa yung mga tao, samantalang yung binoto nila ang yayaman. Di ba? Hindi nyo ba naisip yon? Kawawa yung tao. Di ba? Yung sumigaw dyan na Duterte ako, DDS kami. Walang pera. Pero nyo, mahal ko si Tatay Digong, mahal ko si Inday Sara, walang pera. O, kung sumigaw ako BBM, yayaman din ba ako? Logic nga, di ba? Oo. O, ako, tignan mo. Kahit buong taon akong sisigaw na BBM ako, kung hindi ako magtrabaho, yayaman ba ako? Di ba? Tignan nyo. Lahat. Wala akong pinipili. Maskin kay BBM. Kung gusto mong ipagtanggol si BBM at makipagpatayan ka dyan, hindi ka naman kilala ni BBM, tapos wala ka pang trabaho, talagang wala kang pera. Tignan mo, sigaw ka ng sigaw, Duterte ako, mahal ko si Tatay Digong, mahal ko si Inday Sara, tapos wala kang trabaho, nga.